Ayan, magandang umaga po sa ating lahat at una po sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Tayo po ngayon ay sasamba at puput ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Handa na po ba kayong umawit sa ating Panginoon? Amen. Amen. Taas po natin mga kamay at ating pong luwalhatiin ang ating Diyos sa araw na ito. Hallelujah. Oh, Praise hallelujah, you, God. Lord. Salamat po, Panginoon, Thank you, sa umagang ito. Minsan pa, oh Lord, kami ay lalapit sa iyo, oh God. Yes, Lord. Ihanda mo aming mga puso upang, Panginoon, maging kalugod-lugod na hain sa iyong harapan. Amen. Salamat po. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Amen. Handa na tayo magpuri sa ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. The day you have made, I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made, I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow, I'm trusting what you say. Today's the day. The day you have made, I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made, I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow, I'm trusting what you say. Today's the day. Oh, 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 oh.
Lord God. We worship you, O God. Hallelujah. Let's sing to our Lord in deep in our heart. Hallelujah. Thank you, Jesus. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Thank you, God. We will worship you, O Lord, with our whole heart, O God. Now we'll worship you. I will worship. To worship you, O God. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship.
You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. The reason that I sing with all I am. Worship you, Lord God. Yes, Jesus. Come on, church. Let's worship the Lord. I will worship. Yes, yes, yes. I will worship You. I will worship. I will worship you. You are holy, O God. Hallelujah. There is none like you, O God, because you are precious and holy. You are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy,
deeper in love with you. Here in your courts when I'm close to your throne, I found where I belong. Here in your courts when I'm close to your throne, I found where I belong. Yes, Jesus. Long deep, God. Oh, yes, Lord. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are holy and there is none like you. You are holy, God. Hallelujah. We worship you. Let's sing praise to God. Open your heart, church. Hallelujah. We worship you, Thank you for your presence, oh God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, at tinatagpo kami sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na pumapailang lahat ng aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Pasdan mo po ang iyong mga anak, oh God. Narito, Panginoon, bukas ang aming mga puso na aming ikaw ay luwalhatiin at purihin. Sa umaga pong Panginoong ito, punuin mo, O Diyos, ang aming mga sisidla ng iyong mga salita. Mangusap ka po, O Diyos, sa bawat isa sa amin. At ayaw mo po, O Lord, nang ituturo mo sa aming salita, Panginoon, ay patuloy naming maipamuhay sa laban namin dito sa daigdig. Salamat po, O Diyos. Ikaw lamang po ang aming lakas. Ikaw lamang po, O Diyos. Sa iyo lamang nagmumula ang aming hininga at buhay. Kaya po, O Lord, patuloy kami, O Diyos, na mag-aaral na iyong mga salita. Kaya mo po, O Lord, ang kabuuan ng gawain pong ito ay saklawan mo ng iyong kapangyarihan upang, Panginoon, kami, O Lord, ay mapagpala ng iyong salita. Sa iyo po namin pinaabot ang matamis na aming pagpupuri at pagsamba sa iyong pangalan. Ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyo. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo po ng June. Ng ating series ay Living in Confidence, Approaching God with Confidence, or Walking with God in Confidence. No? Living in God in Confidence. Bago po tayo magsimula, tayo po ay yumuko, humingi po tayo ng paggabay sa ating Panginoon na tayo may katiyakan, na tayo ay may confidence na may matatanggap tayong kanyang mensahe ngayon sapagkat siya ang magiging tagapagsalita po natin. Maraming salamat po, Ama, sa niloob niyo po na kami ay makadalo sa iyong gawain ito upang magpuri, magpasalamat at makinig ng iyong salita na siyang magbibigay ng kalakasan sa aming buhay. Ihanda niyo po ang aming puso, ang aming isipan upang matanggap namin ang iyong mensahe ng maluwag sa aming kalooban
At ito, Panginoon, ay aming pong may pamuhay. Ikaw po ang maging tagapagsalita po namin. Ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna sa amin at mag-guide sa amin. Sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Living in confidence. So approaching God with confidence. Na ibig sabihin, walking with confidence. Na tayo'y lumalakad ng may katiyakan. Lumalakad ng may maaasahan sa ating Diyos. No? Yung sinasabing confidence, kung ito ay ating titingnan sa dictionary, sa Webster or sa Merriam Dictionary, na isang common, na yung confidence, binigyan nila ng kahulugan, it is a feeling o damdamin. It is a feeling or belief o paniniwala that one can rely on someone or something. Na ikaw ay may katiyakan na siya ay ang iyong mga inaasahan, ang iyong mga sinasandalan ay effective. Kumbaga, ito ay isang feeling or belief of self-assurance. Na meron kang katiyakan sa sarili mo. Na meron kang katatagan sa sarili mo. Halimbawa, sa mga anak natin, sa mga magulang, enrollment ngayon, na yung mga anak ay they have confidence to their parents na sila ay pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. Yung mga naglalaro po ng mga bata doon sa harap namin, nagtatanungan sila, mag-aaral ka ba? O papatuloy ka ba sa pag-aaral mo? Sagot naman isang bata, oo, in-enroll nga ako ng papa ko. So they have their confidence na meron silang katiyakan. O yung sa employee, sa kanyang amo, sa kanyang boss, na meron siyang katiyakan na siya ay papayagan ng 2 days leave, no, para makapagbakasyon, na kahit alam niya na, na ang kanilang trabaho ay hectic at kulang sila sa tao, pero meron siyang katiyakan, papayagan ako ng aking boss para makapag-leave ng 2 araw. But in Bible meaning, confidence it is a firm trust. No, matatag na pananalig, matatag na paniniwala, malalim na paniwala sa God's reliability, sa katotohanan patungkol sa Diyos, sa kanyang kakayahan, sa kanyang lakas, sa kanyang kapangyarihan. Ito yung firm trust natin. Tayo talaga ay matatag na nananalig, naniniwala sa kakayahan ng Diyos. So sa makatuwid, yung confidence, it is a conviction na nakaugat na sa karakter ng Diyos. Kung ano ang alam natin sa Diyos, doon tayo may confidence. Kaya kung minsan mababaw yung ating pagkakakilala sa Diyos, mababaw din yung confidence. Sabi ng napakinggan kong katuruan, yung malalaman mo niya sa Kristiyano na meron siyang mababaw na pananampalataya, alanganin siya sa kanyang confidence. Yung daw ay pag nananalangin siya, napakarami ng nawa po, sana po. No? Ngunit kung ito ipapalit ako, ito yung kalooban. Kalooban mo, Diyos. Ako'y may katiyakan na ibibigay mo ito. So yung confidence sa mga pangako ng Diyos, it give us the boldness. No? Boldness in approaching Him. Kaya nga tayong mananampalataya ni Kristo, yung confidence is more than just a feeling. Higit pa ito sa pakiramdam, no? Sa panandaliang pakiramdam. Sa pakiramdam ko, ako ay pagpapalain ngayon ng Diyos. No, it is a firm trust that God will bless you today. Amen? It is a steadfast assurance based on God's promises and unwavering character. Kaya nga yung pag sinabing confidence sa atin, it is an assurance, katiyakan, no? Pananalig.
kasiguraduhan, meron kang tiyak na kumpiyansa, tiyak na kapanatagan, at tiyak na kasiguraduhan, tiyak na sigurado ka pa. So in our journey of life, no, living with confidence in the Lord is crucial for overcoming life challenges. Kaya nga ating pag-uusapan ngayon sa ating mensahe, ang title is Living Confidence in God or Walking in Confidence in God. At ang teksto po natin ay matatagpuan sa 1 John 5:14 and 15. Ang marami sa atin ito ay memory verse na ito. Sa NIV nga, ito yung sinasabi, for we have the confidence in approaching God. Ngunit ang gagamitin natin ngayon ay sa Amplified Bible Version sapagkat ini-stretch po yung verse na ito, no? Lalo pang binigyan ng diin ng Amplified Bible. Sinasabi rito sa verse 14 ng 1 John 5 sa Amplified Bible, this is the remarkable degree of confidence. So yung confidence dito, binigyan diin ng Amplified, remarkable degree of confidence. Ito yung tiyak na may markado yung kumpiyansa sa Diyos. Kung ano yung pagkakilala mo sa Diyos. No? Kung ang pagkakilala mo sa Diyos ay He is only your provider, so patuloy ang paghawak, ang lakad mo na may katiyakan ay tungkol lang sa provision ng Diyos. So this is the remarkable degree of confidence which tayo as believer, are entitled to. Entitled tayo doon sa katiyakan na yon. Have before Him that if we ask anything according to His will, yung according to His will, pinigyan pa ng diin, that is consistent with His plan and purpose. Pag hiningi ng anuman ang hingin natin na ayon sa kanyang kalooban, naririnig niya tayo. He hear us. Amen? So verse 15, and if we know for a fact, katotohanan, as indeed we do, katotohanan yan, na alam natin that He hears and listens to us in whatever we ask, we also know with settled and absolute knowledge that we have granted to us, binigay sa atin, the request which we have asked from Him. Sa ang salita ng Diyos, sabi dito, ang may kapanatagan at may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos. May kapanatagan, may katiyakan, may kasiguraduhan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya. No, ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. At kung alam natin, nakikinig sa atin ang Diyos, alam natin, tinatanggap na natin ang hinihiling natin sa Kanya. Amen? So nakikita po natin kung yung katiyakan natin sa Diyos. No? What are the confidence we have in God? Ano ba ang katiyakan meron tayo sa Diyos? Sinabi na ni John yun sa 1 John 5, sa end part ng chapter ng 1 John, sa chapter 5, yung kanyang panghuling bilin, ito na yung katiyakan natin sa paglapat natin sa Diyos. Una, we can ask anything according to His will. No? We can ask anything according to His will. Hindi yan sinasabi na you can ask only for this.
you can only ask for that. Minsan kung lalapit tayo, kung hihingi tayo, hingin mo na lang kung ano, wag lang pera. No, hingin mo na lang kung ano, wag lang sa ganito. But with God, we can ask anything, anuman ang hilingin natin, but according to His will. Sa 1 John 5:14, balikan po natin, this is the remarkable degree of confidence which we as believers are entitled to. Entitled tayo doon. No? Have before Him that if we ask anything according to His will. Ano man ang ating hilingin ng ayon sa Kanyang kalooban, yung Kanyang kalooban, sinabi sa Amplified Bible, that is consistent with His plan and purpose to you. He hears us. Napapakinggan niya tayo. Sa pag-aaral natin ng ating Bible study, nalalaman natin kung unti-unti kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin. Na tayo ay mamuhay ng ayon sa Kanyang kagustuhan. No? According to His will. Ayon sa Kanyang kalooban. We can ask anything. Naalala ko yung isang Kristiyano, naghihimutok siya. Nalulungkot siya. Hindi yata ako pinapapakinggan ng Diyos. No, doon pa ako sa Madina. Bakit naman? Kasi malaki na yung nawawala sa aking pera. Bakit nawawala nga ng pera? Dahil yung kanyang pamilya ay malakas palang tumaya ng loto. No? At nananalangin sila in group na sila ay manalo sa loto. Pero ang laki na daw ng nawawalang pera, hindi pa sila nananalo. Is that the will of God to them? When the message say, if you can ask anything, yung ask, A, S, K, tatlo ang nakapaloob dito. A is ask, S is seek, K is knock. You can ask, you can seek, you can act, or you can knock anything according to His will. Humingi ka, magsaliksik ka, kumatok ka, at ito ay bibigay sa iyo. Sinabi nga sa Matthew chapter 7, verses 7 to 8, ESV ang gagamitin natin, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. So ano napapansin natin sa verse na ito? Puro positive. Kapag ikaw humingi, bibigyan ka. Kapag ikaw ay magsaliksik, mahanap mo. Pag ikaw ay kumatok, pagbubuksan ka. Hindi sinasabing if you ask, o maybe, o sakana, o mamaya na, ay wala ako. O kaya seek, kahit mga anong hanap mo dyan, hindi mo yan mahanap. O knock, nakailang katok ko na hindi ka pa pinagbubuksan. Ngunit sa Diyos, if you ask anything according to His will, ask, it will be given. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. Kaya nga sinabi sa verse 8 ng Matthew 7, for everyone who asks, receive. And the one who seek, find. And to the one who knocks, it will be open. So you can ask anything, but according to His will. Ayon sa Kanyang kalooban. So ito yung ating ngayon pag-usapan. Ano ngayon ang kalooban ng Diyos? Sabi ng isang kasamahan ko na nagmamarunong, ako yung Bible na yan, 2 beses ko yung nabasa from cover to cover.
from first book to the last book. Kano yung first book? Hindi niya masabi. Ano kako yung last book? Hindi rin niya masabi. Sinasabi mong nabasa mong cover to cover, hindi mo maano kung ano yung mga binabasa mo. Ibig sabihin, hindi kako pumapasok sa iyo ang salita ng Diyos. Pumapasok dito sa kabilang sa isang tenga, lumalabas sa kabila, hindi dumadaan sa iyong puso at iyong isipan. Kailangan manahan sa iyong salita ng Diyos. Sinasabi nga sa Colossians 3:16a, again, we will use ESV, tell us, let the word of Christ dwell in you richly. Hindi sinasabing let the word of Christ dwells in you, o dwell in you poorly, o dwell in you sometimes. Na pagka narinig mo, ikaw ay nagtatalo, natutuwa, pero paglabas mo sa pinag-aaralan mong salita, wala na. Sinasabing magpakabanal kayo, maging makatwiran kayo, paglabas mo, panay mura, panay sita, galit ka na uli. But sinasabi sa Colossians 3:16, let the word of God dwells in you richly. Sa Amplified, lalo pa itong binigyan ng diin. Let the spoken word of Christ have its home. Manahan sa inyo, within you, dwelling in your heart and mind, permeating every aspect of your being. Na tumutulay o na naglalatay sa bawat aspeto ng iyong buhay. Yung kanyang salita. Sinabi nga ng Panginoon, the Holy Spirit will remind you of what I have told you. Ngunit kung hindi nananahan ang salita ni Kristo sa atin, ano ngayon ay papaalala ng banal na Espiritu Santo? Sa ang salita ng Diyos version, itanim ninyong mabuti sa mga puso ninyo ang mga aral ni Kristo. Kaya nga pag ito ay tinatanim, inaalagaan. Hindi basta ito sa isang pagtatanim, tapos na. Tatabunan mo ng lupa, tapos na. Didiligan mo ito. Aalagaan mo ito. Aalisin mo anumang bagay na nakapagbibigay ng balakid dito sa itinanim na ito. So, how the word of God dwells in you richly. Sa Joshua 1:8, maraming memory verse ito. ESV, this book of the law shall not depart from your mouth, na ibig sabihin, but you shall meditate it day and night. Na ito'y pagbubulay-bulayan mo, araw at gabi. Kaya napakahalaga yung paggising mo sa umaga, pag ikaw ay nanalangin, meron ka ng isang verse na nabasa sa iyong hawak-hawak na Biblia. No? So that you may be careful to do, upang maingat kang na sa mga gagawin mo according to all that is written in it. Yung kanyang salita. For then, you will make your way prosperous, and then you will have good success. Pinagbubulay-bulay mo yung kanyang salita. Nung ako po'y nakakilala sa Panginoon na 1993, ang pinakaunang memory verse ko na pinagbulay-bulayan ko yung Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord. Nagtatanong, bakit ito yung talagang naibinigay sa akin? Kailangan pala magtiwala ka sa Diyos sapagkat nandun ako sa Medina, isa sa holy city ng Saudi Arabia, na kung saan kapag nahuli kang ikaw ay nagahayag ng salita ng Diyos sa Kristiyano, hindi na alam kung saan ka na pupulutin. Ngunit itong sinabi ng Diyos, trust in the Lord with all your heart, with all your strength, with all your body and soul. In all your ways, acknowledge Him. So ano man kaya nga naman na pinaplano namin gawin ng church ng mga activities, we trust God na siyang nangunguna dito. No?
So kung ano yung mga salita ng Diyos na dumarating sa inyo, ito ay inyong itanim. Maging tahanan nito ng inyong katawan upang malaman natin ang kalooban ng Diyos. So to know His will, kailangan ibabad natin yung ating sarili sa Kanyang mga salita. Knowing what He wants for us to live accordingly. Ang iba sa atin na nakababad yung ating buhay sa marites. Sa chismis dito, chismis doon. You delighted kapag nakakarinig ka ng marites, ang tenga mo masyadong sensitive. Pero pag sa salita ng Diyos, kailangan pang itono yung utak mo para mapakinggan mo. No? We must abide in His Word. Manahan tayo sa Kanyang salita. Abiding in His Word, nang ibig sabihin to live our life in what He say. Kung ano man yung Kanyang sasabihin. Kaya nga, you can ask anything according to His will sapagkat yung hinihingi mo ayon na sa Kanyang kalooban. No? Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, magbibigay pa, kung ikaw ay humihingi ng isda, magbibigay ba siya ng bato? According to His will. So paano po dumarating yung salita ng Diyos sa Kanya? Sa Jeremiah 15:16. Sa Amplified Bible, sinabi rito, your words were found, dumating ang iyong salita, and I ate them. Kinain ko to. Na ibig sabihin nito yung pinagmuni-muni, nilalasan mo, inunguya mo. Hindi yung pagsubo mo, lunok agad. No? Inaano mo, tinatanggal mo yung buto. And your words become a joy to me. Ayon kay Jeremiah, nang dumating ang iyong salita, ito'y aking kinain. Ang iyong salita ay kagalakan ko. And delight of my heart. Kagalakan nito. For I have been called by your name, O Lord God of hosts. Jeremiah 8, God words. Na ibig sabihin, ito'y kanyang nginuyan, ninamnam niya ito. He meditated. Yung kanyang salita, kapag ito ay minimeditate mo, kung kanya-kanya pong kaparaanan ang pinapaalam sa iyo ng Diyos. Kung ano yung natutunan mo sa kanyang salita, ngayon, bukas, iba na naman sa the same verse. When God said, trust Him with all your heart, ito nananalig ako, bukas, iba na naman. Ibang klase ng trust ang ibibigay sa iyo, ang ipapaunawa sa iyo ng Diyos. Kung nasa bingit ka na ng alanganin, nandun ka na sa checkpoint, meron kang mga daladalang pinagbabawal, what trust you will do? What type of trust you will do sa ganung kaparaanan? Na kapag na-inspect yung sasakyan mo na puro panay Bible, na alam na nila kung ano yon. Hindi ka na makakauwi. Hindi ka malalaman ng pamilya mo. So Jeremiah meditated on it, no? Assimilated it into his innermost being at siya'y nagagalak sa salita. Hindi ito yung nagiging burden sa atin. Naku, Bible study na naman. Naku, tatanungin na naman ako. Naku, hindi ko pa nabasa yung assignment namin. Kaya nung kukonda kami ng Bible study sa Medina, tinitingnan ko agad yung mga attendee. Kung sila ay tuwan-tuwa, kung sila ay medyo nakayuko, sapagkat hindi pala sila nakabasa ng Biblia. So, pondering the Word of God. This is in order for the Holy Spirit to lead us. Ano ipapaalala ng Banal na Espiritu Santo na siyang nananahan na sa atin kung hindi nananahan ng salita ng Diyos sa atin? So, kailangan ibabad natin yung ating puso, yung ating isipan sa salita ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon.
So ito yung kailangan natin. No, yung kanyang salita. Sinasabi ang salita ng Diyos ay mabisa at buhay. Paano ito magiging mabisa at buhay? Kung hindi ka nakababad sa kanyang salita. Nung ako'y nasa bingit ng sinasabi na ng doktor, wala nang pakiramdam yang ang nasa isipan ko lang yung salita niya. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi, paulit-ulit kong nire-recite sa aking puso at isipan kasi hindi ko na nalaman kung ano na ang susunod na nangyari at nagising na lang ako, hindi ko kilala kung sino ako. Ngunit naalala ko noon paulit-ulit kong sinasabi, trust in the Lord your God. Kung ano yung natutunan kong memory verse kong pinakauna noon, yun ang nire-recite ko. Trust in the Lord your God. In all your ways, acknowledge Him. Bahala ka na Lord sa akin. So the leading of the Holy Spirit, yung nangungunang banal na Espiritu sa iyong buhay is the result of delighting in God's Word. Nagagalak ka, nasasabik ka sa Kanyang salita and allowing, pinapahintulot mo yung kayamanan, yung mabisa at buhay na salita ng Diyos to sink in our very being. Amen? God's Word can fill us with power and enlightenment, giving us a profound confidence in walking with God. Soak yourself in God's Word every day at mararanasan mo ang katotohanan ng mga sinasabi ng ating Panginoong Kristo who is the power of God. And understanding Him, you will know His will. It will help you, guide you in asking what you want. Anything according to His will. You can ask anything from the Lord. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon sa John 15:7, sa Amplified Bible, if you remain in me, in my words remain in you. Na ang ibig sabihin, that is if we are vitally united and my message lives in your heart. Kumbaga, nananalaytay na sa iyong buhay. Buhay at mabisa na yung kanyang salita. Ask whatever you wish, and it will be done for you. Ask, no? Ask, seek, knock. Whatever you wish, and it will be done for you. Amen? So manahan yung kanyang salita sa ating puso at isipan. So number 2, He hears and listens to our petition or request. Napapakinggan niya, naririnig niya yung mga hinihingi natin sa Kanya. Kaya minsan sinasabi ng mga ibang Christian, hindi naman yata napapakinggan ng Diyos yung mga panalangin ko. Maybe because it is not His will. Sinasabi mo ng isa, doon sa Madina, patagal ko nang pinapanalangin na ma-promote ako sa posisyong ito. Kaya sabi ko, yung bang posisyon na yun ay bakante. Hindi, merong nakaposisyon na, ina-apply mo yung posisyon na yun. Paano yung nakaupo na ngayon? Gusto mong tanggalin yung nakaposisyon na yun para ikaw ang ilagay. Hindi naman siguro tama yun. Hindi naman siguro ibibigay sa iyo ng Panginoon yun. Kaya matagal na daw niyang pinapanalangin, hindi daw pinapakinggan. Sabi niya, sinasabi pa daw niya, in Jesus' name right now. No? Napapakinggan na natin niya sa mga panalangin, in Jesus' name right now. Inuutusan mo na ang Diyos. Sapagkat ang mga hinihingi mo pala ay hindi
ayon sa kanyang kalooban. In 1 John 5:15a, sa Amplified Bible, and if we know for a fact, as indeed we do. So alam natin that He hears and listens to us in whatever we ask. He hear and listen. Kaya nga sinabi ni John sa 14, if we ask anything according to His will, He hear and listen of whatever we ask. Kaya nga sa Psalm 91 verse 15, He will call upon me. Sabi ng Panginoon, tatawag siya sa akin and I will answer Him. Sasagutin ko siya and I will be with Him in trouble. I will rescue Him and honor Him. Sa pinakikinggan ng Diyos, yung mga panalangin natin, yung mga pagtawag natin. Kaya nga sinabi sa Isaiah 65 verse 24, He shall also come to pass, it shall also come to pass that before they call, bago gat dumulog, I will answer. And while they are still speaking, I will hear. Minsan nabala tayo sa isang, hindi tayo nakatono sa will ng Lord. Kaya sinagot na niya tayo, hindi pa rin natin nasasagap. Mababa yung ating sensitivity, kumbaga sa receiver. Hindi natin nakukuha yung kasagutan ng Panginoon. Sapagkat sinabi sa 1 Peter 3:12 sa ESV, for the eyes of the Lord are on the righteous. We are considered righteous in the eyes of God because of our Lord Jesus Christ. So, kung we are considered righteous, His ear are open to their prayer. Yung kanyang tainga, nakasagap na doon sa mga tumatawag sa Kanya, humingi sa Kanya ng according to His will. So, when the righteous cry, sabi sa Psalm 34 verse 17, when the righteous cry for help, the Lord hears. Naririnig tayo ng Diyos and rescue them for all their distress and trouble. Ano mga trouble natin? Humingi tayo, give us, yung provide me this, or Lord, enrollment na, ang mamahal ng tuition, wala pa kaming pangbayad. The Lord will provide. Lord, ang gulo-gulo dito sa aming paligid, you seek peace. Hinahanap mo yung peace, pero binigay na ng Diyos yung kapayapaan. Peace I give unto you. So, saliksikin mo yung kapayapaan na yun. Maaring hindi ka attentive doon sa binibigay sa iyo ng Panginoon, kaya hindi mo alam na nandyan na yung kapayapaan. So whatever we ask in His will, alam niyang naririnig tayo. Kaya nga sa John 14:14, if you ask me anything in my name, I will do it. Ano man ang hilingin mo sa pangalan ko, ibibigay ko sa inyo. We ask in Jesus' name. Na ibig sabihin, we ask according to His will. Ang Banal na Espiritu ang magpapaalala ng mga sinabi ko sa inyo. And the Holy Spirit is leading us. Sino nangunguna sa atin ngayon? Ang Banal na Espiritu, sarili pa rin natin. Holy Spirit. So He is leading us. Pinapa-remind sa iyo yung mga sinabi ng Panginoon. If the word of Christ is in you, abides in you, we have the assurance and confidence that Jesus will do it. Amen? So the last one, number 3, we receive what we ask. Tinatanggap natin yung ating hinihingi. Hindi yung manalo tayo sa wedding, hindi yung manalo tayo sa loto, no? Hindi na i-promote tayo, basta i-promote na lang tayo. Ask, kalooban ba ito ng Diyos?
Kaya nga, mayroong mga nananalangin, Lord, kalooban niyo po, ipagkaloob ninyo, ipagkaloob niyo po sa amin. In 1 John 5:15b, we also know with settled and absolute knowledge. So makikita natin yung know, binigyan ng diin with settled and absolute knowledge. Hindi sinasabing marahil, hindi sinasabing sana, hindi sinasabing kung, but with settled and absolute knowledge that we have the request which we have asked from Him. Yung we have the request granted to us. Ibinigay na kung ano man yung ating hiningi. Sa Daniel chapter 10, nang nanalangin si Daniel kung ano yung ibig sabihin nung hinihingi niya sa Diyos. Na siya ay naguguluhan na sapagkat 21 days na. No? Wala pa siyang naririnig na kasagutan, ngunit nagpakita sa kanya si Angel Gabriel. Na sinabi nung una pa lang na pagtanong mo, nandiyan na ako para dumating, para bigyan ka ng kasagutan. Ngunit hinarang ako ng Prince of Persia. At kung hindi dahil sa tulong ni Michael, ay hindi sana ako makakarating sa iyo para ibigay ito. No? So, yung day 1 na panalangin ni Daniel, meron agad kasagutan. Pero inantala ito ng kaaway. So, hindi ito delayed, kundi warfare. Kaya maring yung mga hinihingi ninyo, sinasabi, kalooban naman Diyos yung mga hinihingi ko, baka hanggang ngayon, bakit? Wala pa, maring may kulang pa sa iyo. Para pag binigay sa iyo ito, ay ready ka na. Dahil pag binigay sa iyo yung hinihingi mo, ay para maging resulta pa ng kalungkutan mo. Isa sa mga kapatiran na talagang nananalangin siya na yung kanyang buong pamilya, mga kapatid niya, ay magkaipon-tipon para hayagan niya ng kanyang salita. Ito yung talagang hinihingi niya. Sabi niya, kalooban ito ng Lord. Kasi inire-request ko, ihayag yung Panginoon sa nila para tumanggap sila sa Panginoon. Nang nagbakasyon po kami, ibinigay ng Diyos yung hinihingi niya. Namatay yung kanilang ina. Sabi niya, bro, biglaan yung nangyari kay nanay eh. Nakatingin pa sa akin, nakatawa, maya-maya tulog na. Nang ginigising namin, wala na. Kaya kami magkakapatid, so nagkatipong kayong magkakapatid. O, kompleto kami, pati yung asawa nila, mga anak nila. O, binigay ng Diyos yung hinihingi mo. Oo nga, pero masakit eh. Kasi dapat isipin mo, kalooban ba Diyos, anong mangyayari sa iyo? Pag binigay ng Diyos ang hinihingi mo. Granted to us, it's the will of the Lord. Oh, wait, maghintay ka muna at i-ready kita sa mga hinihingi mo. So, with settled and absolute knowledge, confidence, katiyakan ito, that you will receive or your request will be granted to you whatever you ask. You ask, you seek, you knock. So ask the Lord whatever you wish according to His will. And you know, He hear us and listen, nakikinig siya. And He will give whatever your request. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo'y manandaling tumayo. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po sa pagpapaalala mo sa aming buhay, O Lord God, sa aming pagdulog sa iyo. Pinaalala mo, Panginoon, na whatever we wish, ano man naming hilingin, nang ayon sa iyong kalooban. Alam namin ito ay inyong pong napapakinggan. At dahil po na ang aming hinihingi, ay ayon sa iyong kalooban, kami po ay may katiyakan, may confidence na ito ay matatanggap namin ng ayon sa iyong kalooban.
Maaaring nga may matagal na kaming hiningi, ngunit hindi pa namin nakakamtan. Ngunit alam namin ito ay aming tatanggapin ng ayon sa iyong kalooban. Patuloy, Ama, na ikaw manguna sa aming buhay. Ikaw kumontrol sa bawat paglakad namin. Ibinibigay namin lahat sa iyo, Panginoon. We trust you, O Lord God, in all the way. In all our ways, we acknowledge you. Maraming salamat po, Ama, sa araw na ito. Patuloy, Panginoon, na pangunahan niyo po kami. In Jesus' name, and with guidance, power, the Holy Spirit. Amen. Tayo po'y pumikit upang manalangin. Dear God, Heavenly Father, marami pong salamat sa inyong salitang natutunan po namin ngayon, Lord. Thank you for always reminding us to put our trust in you in everything we ask for. And we are patiently waiting, Lord, sa lahat po ng pinagpipray po namin according to your will. Lord, as we give our tithes and offerings, i-bless niyo po ang bawat individual, Lord. I-bless niyo po yung kanilang trabaho, ang aming trabaho, every businesses, every family, Lord. Kayo po yung magbigay ng peace sa bawat isa, Lord, sa in every individual na nag-aantay ng work, promotion and everything. Kayo po yung mag-bless po, Lord, sa bawat isa. And we entrust everything to you, Lord, our lives, our hopes, and our dreams, Lord. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Good afternoon, everyone. As we go on to our second segment, hinihiling ko lang po yung lahat na tumayo po as we proceed and prepare for our intercessory prayer. Kung pwede po sana na mag-form tayo ng circle. Sige. Praise God. So, mga kapatid, this moment, we will hold a special intercession. So, ito pong segment natin na gagawin is, as one church, meron tayong pwedeng gawin for other people to reach out para sa kanila, to bring good news, the good news of Jesus sa kanilang buhay. So, as we all know po, meron po tayong mga nababalitaan na iba't ibang mga news at mga nagaganap, not just here in the Philippines, but also sa ibang bansa. As a church, what can we do? Hindi natin kontrolado ang sitwasyon. Hindi natin kayang baguhin ang mga pangyayari. But we have a powerful, all-knowing, all-authoritative God. Siya ang may hawak ng buhay ng bawat isa. And as a church, meron tayong isang pwedeng gawin. We can all pray and intercede on behalf of His people. So sa oras na to, tayo po ay mananalangin as one church. We invite everyone na mag-form po tayo dito sa harap ng isang circle in unity. Yan, we will hold hands at tayo po ay ililid ng ating mga kapatid ni Sister Margie and ni Brother Ernie for this prayer. So we invite everyone, punta po tayo dito sa harap and let's form a circle po. And we will join hands in prayer sa oras na ito.
Hello. Okay, hallelujah Lord, hallelujah. Tinext po ako ni Pastor Greg yesterday na sama-sama daw po natin ipag-pray yung kaganapan. Alam naman po natin dahil kung nanonood tayo ng news, dapat maging alerto tayo. Kaya tayo nanonood ng TV or ng news. Ipag-pray natin ang lahat ng nagaganap sa buong daigdig, sa ating bansa, lalo na po ngayon sa Iran at saka sa Iraq. Sa Iran at saka sa Israel. So, wag na po sanang sa biyaya ng Panginoon, alam po naman natin na hindi natin control ang sitwasyon. Ang magagawa lang po natin, ilapit sila sa Panginoon. So, ipagpipray po natin ang nation at ang mga pangyayari na bigyan ng kapayapaan ang lahat ng tao sa buong daigdig. Sige po, sama-sama po tayo mag-pray. Hallelujah, Lord God Jesus. Bless your name, O God. Hallelujah. Amang banal, lumalapit po kami sa iyo ngayong umaga. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ng kapatawaran sa isip, sa salita at sa gawa. Maraming salamat po, Ama, sapagkat alam namin. Binibigyan mo kami ng pagkakataon, Ama, na kami makapag-pray, kaya kami tinawag mo, hindi lamang na wala kaming gagawin. Sapagkat pinasisikat mo ang araw, pinapapatak ang ulan, sa mabubuti at masasama upang bigyan ng lahat ng pagkakataon na manumbalik sa iyo. Salamat po, Ama. Batid mo po ang lahat ng mga sitwasyon. You are all-knowing God. You are powerful God. You are omnipresent. Nasa lahat kang dako. Hayag lahat ang mga pangyayari. Hayag lahat ang buhay namin sa iyong harapan. Kaya nga po, lagi mong binibilin sa amin sa iyong mga aral at mga salita na buhay at mabisa. Higit pa sa tabak, magkabilay talim, sumusuot sa pinaghihiwalay ang kaluluwa at espiritu. Tahu mo ang aming binabalak, ang aming iniisip. Lahat kami ay sa iyo magsusulit, Ama. Kaya nga po, ang nagpapatuloy, Panginoon, hanggang wakas ang siyang maliligtas. Salamat po sa pusong mapagpasakop, pusong mapagpasalamat, pusong laging nakikibahagi. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin ang buhay namin na hindi lamang dito sa lupa. Ang buhay namin ay maging pagpapala sa lahat. Bagamat maraming nagkulang, lahat kami nagkulang, walang nakaabot sa iyong pamantayan. Salamat po. Binibigyan mo kami ng kapatawaran na palaging lumapit sa iyo ng pagkakataon dahil sa banal na Espiritu at sa aming Panginoong Hesukristo. Nakatatawag kami sa iyong Ama-Ama namin. Nakalalapit ng malapitan. Ninari pang anak at sinama pa sa parada ng tagumpay. Salamat po, Ama. Patuloy po namin hinihingi sa iyo, hinihingi, Panginoon, sama-sama na ano man ang mga nangyayari ngayon, Panginoon, sa Israel, na alam namin ito pa'y bayan mo. Salamat po, Panginoon, mag-Israel, Panginoon, yan pa'y mga anak mo. Lahi po ni Abraham, Panginoon. Ang Israel, lahi po ni Isaac. Si Ismael, lahi po, Panginoon, ng mga Muslim. Ama, inaangkin po namin, Panginoon, na bigyan po, Panginoon, ng magandang pag-iisip, Panginoon, upang ang mga inisente, Panginoon, na ngayon ay nagkakandamatay, nagkakaroon, Panginoon, nasisira lahat, Panginoon, ng kanilang mga building dahil, oh God, sa mga iniisip nila na patuloy, Lord God, pride, Panginoon, nananahan sa kanila. Ama, patuloy mo silang samahan, patuloy mo silang ingatan, pagliwanagin mo ang kanilang puso't kaisipan. Lalo na po yung mga nangunguna sa kanila, Panginoon. Patuloy, Lord God, mas isipin nila, Panginoon, ang kapakanan na nakararami. Hindi po yung kapakanan nila. Alam po namin, Ama, kinahabagan mo rin po sila. At sila'y iniibig mo rin po, Ama. Salamat po, Panginoon. Bigyan mo po ng kagalakan, ng kapayapaan, bagamat, Panginoon, nasa sitwasyon sila na mahirap, subalit alam namin magtatagumpay sila, Panginoon. Bibigyan mo sila, Panginoon, ng kagalakan, ng kapayapaan sa kanilang puso.
patuloy yung kasiguraduhan, yung kapanatagan ay sa iyo lamang matatagpuan. Yung mga mananampalataya na mga nanghina, Panginoon, lalo pong lumakas sa panahong ito, manumbalik sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at alam po namin na sa mapagpala mong kamay ang lahat ng mga pangyayari. Lagi mo nga po sa aming ibinibilin, magalak kami lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat namin ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang nais mo. Ama, salamat po sapagkat alam namin kami, Lord God, ay body of Christ na ngayon po ay nagninuluhod sa iyo, Ama. Nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Ang mga bala, ang mga weapons, Panginoon, na tumatama, Panginoon, sa mga tao. Lord, ikaw po, Panginoon, na may kontrol ng lahat. Hinihingi po namin ito sa iyo ng habag, ng awa at ng pag-ibig mo, Panginoon, sa lahat ng tao doon, Panginoon, sa Iran at sa Israel, Panginoon. Maging nababalitaan pa namin na ang US ay pinasabugan din po ang Iraq, Panginoon, ng Iran, ang US bases sa Iraq, Panginoon. Lord, wag na po silang maggantihan, Panginoon. Bagkus magkaroon sila ng usapan, Panginoon, na ang mithiin nila ay kapayapaan. Sa iyo lamang po nila ito matatagpuan, Ama. Baguhin mo po ang kanilang puso. Alam ko po, Panginoon, ikaw po ang nagpapatigas ng puso. Subalit, Ama, sumasamo po kami sa iyo, Lord. Tama na po, Panginoon, ang mga bombahan na yan, marami pong namatay, Panginoon, marami pong nasira. Subalit, Panginoon, naniniwala kami at nananampalataya kami na patuloy mo, Panginoon, kaming iingatan. Iingatan ang mga anak mo nagtitiwala at nananampalataya sa iyo. Tapat na nananalangin, Panginoon. Pusong handa, Panginoon, na magpakababa sa iyong harapan. Salamat po, Lord God. Salamat po sa katagumpayan. Salamat po sa usapan ng kapayapaan. Salamat po maging sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Maging maliwanag po, Panginoon, sa kanila. Sila po ay niluklok ng bayang Pilipino, ng mga taong Pilipino, Panginoon, upang maglingkod at hindi paglingkuran. Salamat po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, may ginagawa ka sa aming bansang Pilipinas. May mga kanya-kanya pong conflicts, may mga kanya-kanyang mga usapin, Panginoon. Subalit, Ama, magka-come up po lahat, Panginoon, sa iisang layunin na magkaisa. Magkaisa at ang bansang ito, alam po namin, pinaghaharian mo. Patuloy mong pagharian ni Jesus ang aming bansang Pilipinas. Ang lahat ng namiminuno mula sa national hanggang sa local. Salamat po, Ama. Kaming mga anak mo ay huwag titigil na manalangin, dumulog sa araw-araw. Hindi lamang po dito, kundi araw-araw po kaming manalangin, sumunod sa iyo, makibahagi, Panginoon, sapagkat yaon ang nais mo. Salamat po, Ama. Salamat po. Ang katagumpayan ay sa iyo lamang, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa patnubay ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige, sis. Sound. Bago tayo manalangin para naman sa mga pangyayari, sabi nga, ang nasend sa akin ay ang panalangin para sa mga nagaganap na mga katulad na nangyari sa Air India, na tunay nga na maraming pangarap, maraming buhay ang nawala. Pero sa buong mundo, hindi lang dito sa atin, sa buong mundo, may mga aksidente, may mga namamatayan, may nawawalan ng trabaho. Ang lahat ng bagay na ito ay dapat din nating maipanalangin sa Diyos. Okay? Let us pray for them. Lord God in heaven, tunay nga ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. You know everything, Lord. Ang lahat ng bagay ay nangyayari mula sa pasimula hanggang sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang lahat ng ito ay mayroong kaalaman mo, Panginoon. Lahat ng bagay ay may kapahintulutan mo, Panginoon. O Diyos, ang dalangin namin sa mga namatayan, ang dalangin namin sa mga nasaktan, sa mga pangyayari, mga aksidente, sa mga kabiguan, Panginoon, O Lord, ang dalangin namin, O Diyos, ay buksan mo ang kanilang mga puso at kaisipan at kaunawaan sa iyong kalooban, Panginoon. We believe, O Lord, everything in this world
anumang pangyayari ay may purpose ka, Panginoon. Hindi upang ikaw, Panginoon, ay sisihin, kundi ang upang ikaw ay lalong hanapin, Panginoon, O Diyos. Na matutunan ng bawat isa na lumapit sa iyo, na ilagak ang kanilang mga tiwala, ang kanilang pananalig sa iyo, tanging sa iyo lang, O Diyos. Wala kaming magagawa. Walang bagay na magagawa ang tao against you, O God. You are the supreme God in this world, O God, and you know everything in this world. Mula pa sa pasimula pa lang, Panginoon, hanggang sa katapusan ng mundo, ang lahat ay nakahayag na, Panginoon. Kami na mga anak mo ay tinuturuan mo, Panginoon, na patuloy na magtiwala lamang sa iyo, na ilagak namin ang aming mga buhay. I-acknowledge namin ang presensya mo, ang banal na Espiritu, na sa lahat ng bagay, Panginoon, ay may dahilan ka. Hindi para kami ay panghinain, kundi palakasin. Hindi upang kami ay abahin, kundi kami upang itaas, Panginoon. O Diyos, na nawa nga po ang bawat pamilya na nawala ng mga mahal sa buhay, Panginoon, ay lalong maglagak ng kanilang pagtitiwala sa iyo. Nawa nga po, O Diyos, ay mabuksan ang kanilang kaunawaan sa kung anong nais mo, Panginoon. Hindi upang sila ay, Panginoon, ay mawalan ng pag-asa, kundi bigyan ng pag-asa. Lord God, you are great and mighty God. Tunay nga, O Diyos, na kung matututunan lang ng tao ang tunay na magtiwala sa iyo, katulad na sabi mo nga sa Proverbs 3, 5, and 6. Sa iyo lang kami magtiwala ng buong puso at lubusan at huwag sa aming mga sariling karunungan. At sa lahat ng aming gagawin ay aming isangguni sa iyo at tiyak na kami iyong pagtatagumpayin. Lord, ang mga salita mo kung aming panghahawakan at aming hakmangan ay tunay nga na makakakita kami ng garantiya ng isang buhay na maliwanag, isang buhay na ganap, isang buhay na ikaw ang aming sasambihin, isang buhay na may kagalakan, Panginoon, na anuman ang sitwasyon, anuman ang dumating sa aming mga buhay, we know, Lord, ang lahat ng ito ay para sa kabubuti ng bawat isa, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, katulad na ng banggit ng aming pastor kanina, na ang hiningi, Panginoon, ay may pangaral ng salita sa buong pamilya, Panginoon. Ngunit ang ibinigay, Panginoon, ay tunay nga na namatay ang magulang upang matipon ang lahat ng mag-anak, mga apo, mga pamangkin. Tunay na may Panginoon na mayroong nagaganap na hindi maganda po upang mayroong maganap na maganda, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na kung mabubuksan lang ang puso at ang kaisipan at kaunawaan ng bawat isa sa anumang pangyayari, tunay nga na ang lalabas sa aming mga labi ay papuri sa iyo. Lord God, we thank you so much and we thank you, Lord, for all these things ng pagbubukas ng aming puso at kaisipan. Tanging sa presensya ng banal na Espiritu sa aming mga buhay ay maunawaan namin na iyong mga salita at ang iyong kalooban. O Lord, sa iyo kami nagpupuri, sa iyo kami nagpapasalamat sa lahat ng ito at sa araw na ito ng pagtitipon at pagsasama-sama, Panginoon. Nawa nga po ay mabuksan ang puso ng bawat isa. Baguhin mo ang aming mga puso, Panginoon. Change our heart, O God. We praise you so much and we thank you, Lord. And all these things, ang aming kahilingan at may kalakip na pasasalamat ay tangi sa pangalan lang ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen and amen. Hello. Hello, tayo po ay taas na po natin ating mga kamay. Dakilang Diyos Ama. Loobin niyo po, Ama, na kami ay humayo na meron confidence sa aming paglakad sa aming buhay. Sapagkat alam namin nandiyan ka, O Lord God. Patuloy, Ama, ang iyong muka ay nakatuon sa bawat sa amin. Patuloy kaming tumanggap ng iyong pagpapala at pag-iingat. At patuloy, Ama, na iyo ay kaming bigyan ng proteksyon, bigyan ng mga kailangan namin, at ikaw ang manguna sa buhay namin.
Maraming salamat po, Ama, na sa aming paghiwa-hiwalay, sa aming papunta sa aming pansamantalang tahanan, kami ay panatag na kami ay lumalakad ng ayon sa iyong kalooban. In Jesus' name, and with guidance, power of the Holy Spirit, Amen.